Kaugnay pa rin po ng pagkakaaresto ng Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kausapin naman natin si dating Senador Antonio Trillanes IV. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali po sa inyo, Miss Connie at kay Rafi. Ano po yung masasabi ninyo, sir, sa paghahain naman ng kampo ni dating Pangulong Duterte ng petition for writ of habeas corpus? Ito po ay expected na gagawin po nila kasi ganyan po ang playbook ng mga dating leader ng ating bansa na naharap sa iba't ibang mga sila yung sasakit-sakitan at yan gagamitin nila lahat ng mga legal technicalities para maiwasan po nila ang kanilang mga hinaharap. Opo, pero sa tingin niyo ho ba may pagkakataon kaya na po pwede talagang maibalik po dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte? Ngayon pong nasa pangangalaga na po na siya, no? Sinasabing papunta na nga po doon sa The Hague, the Netherlands, ito pong si dating Pangulong Duterte. Ano po, physically impossible na po na mangyari yan kasi pagkalapag po ng eroplano sa the Netherlands, immediately ito turn over na po itong si Duterte sa ICC. Tapos yung ICC ay ito-turn over naman siya sa Netherlands authorities para siya ay i-detain doon sa kanilang mga facilities doon while pending trial. Pero alam niyo ho, aside pa dyan, nakita naman po natin, naging transparent yung kapulisan and the Marcos administration in general dun sa pag-aresto kay Duterte. May mga body cam sila lahat, may mga video recording sila na nirespeto yung kanyang karapatan, lahat ng due process ay inobserve at precisely para makita nila yung diferensya na tama talaga yung pag-aresto kay Duterte. Maraming legal basis po ang ginamit para diyan bukod dun sa Interpol. Meron pong constitution ruling ang Korte Suprema na may jurisdiction pa ang ICC nung mga panahon na tayo ay miyembro pa at yun nga ang basihan ng mga kasong ito. Tapos yung ating batas na Republic Act 9851 na kung saan sinasabi doon na ang ating gobyerno ay pwedeng isurrender ang isang akusado kagaya ni Duterte kung siya ay nahaharap sa isang paglilitis ng isang international tribunal. So very very specific, lahat po ay may legal basis kung bakit nangyari yung kahapon. Okay, yung with regards sa TRO naman po sa Korte Suprema, meron pa ho bang magiging basihan kaya doon kung sakasakali para ho dito sa kaso na ito? Yung sinasabi nga ho ng ilang mga international law experts po ay mas mangingibabaw yung international courts kesa po dito sa atin. Ano po yan? Moot and academic na yung ginagawa nilang mga pagsampa ng TRO sa Korte Suprema kasi it cannot be undone. Pagka nandoon na, how can you prevent yung pag-aresto? Ay na-aresto na at na-turn over na. So ano na lang po yan, exercise in futility, sila ay nililihis na lang nila itong issue na ito. Kasi gusto nilang i-project sa taong bayan na si Duterte ay inosenteng tao na nakakaawa, na inaapi, pine-persecute politically ng Marcos administration. Ganyan yung gusto nilang i-project. Pero ang makikita nyo po, kaya gusto kong i-remind yung ating mga kababayan na yung nakikita nyong imahe po ni Duterte ngayon na parang nakakaawa, hindi po yan, wag po tayong madala dyan kasi dadaling ko po kayo nung panahon nung siya ay presidente ng ating bansa na naghahari-harian siya noong 2016 to 2022. Inisentabi niya yung mga batas natin at pinagpapatay niya, inutusan pinagpapatay yung mga libu-libong mga Pilipino noong time na yun. Alam po natin yun, nasaksihan natin yun. Yung mga mahihirap, yung mga nakatira po sa mga squatters area ay pinapasok yung kanilang bahay para patayin po sila. Yun po ang imaheng dapat po natin tandaan. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali Center.
Salamat po. Yan po naman si dating Senador Antonio Trillanes IV.